At narito na nga po ang mga balita sa oras. PSIS Solar Energy Loan binagsak para sa 400 milyong pisong aplikasyon na itala agad. PSIS Solar Energy Loan na naging mabilis sa tugon ng GSIS para sa mga kawaning nagtitipid sa kuryente. Sa katunayan, umabot na sa 400 million pesos ang halaga ng aplikasyon sa unang araw pa lamang nito. Ayon kay GSIS President Vic Veloso, ang programang ito ay suporta sa energy stability ng bansa. Bukod po dito, layunin nitong bigyan ng pangmatagalang savings ang mga miyembro sa pamamagitan ng renewable energy. Maaaring makahiram ang mga miyembro ng hanggang 500,000 piso. Sa ilalim ng programang ito. Ang loan ay may mababang interes na 5% kada taon. Pwede rin itong bayaran sa loob ng 5 taon. Paliwanag ni Via Luis Samson mula sa GSIS, isa itong magandang investment para sa lahat. Investment po siya kasi lalo na po ngayon. So, halimbawa po ako, nag-apply ako at the amount of 295,000 lang. So, projected po niya is, yung ginastos ko po na yon is parang in 2 years, 3 years time lang po, ala na akong binabayarang kuryente. So parang nakuha ko na yung capital na yon and then pero yung solar ko is for 10 years yung value niya. So maganda po siyang investment talaga. Ang papalitan mo na lang is yung mga other parang battery po, mga ganun. Tulong din ang pagpapakabit ng solar panels upang mapababa ang buwan ng bayad sa kuryente ng mga miyembro. Gayon din ang mga solar panel ay may libreng insurance sa loob ng 3 taon. Protektado ang investments nito laban sa bagyo, lindol at sunog nang walang dagdag na bayad. Mahigpit na ipinapaalala na ang aplikasyon ay ginagawa lamang sa GSIS Touch mobile application. Sa makatuwid, kailangan lang na mag-register gamit ang business partner number at contact number upang makapagsimula. Pagdating naman sa approval, tinitingnan naman ng Agency Authorized Officer o AAO ang kakayahan ng miyembro. So, paano po naman pag for loan approval na? So, ang loan approval po nitong GSEL, naka-AAO pa rin po sa ating Agency Authorized Officer po. Sila po ang mag-evaluate kung ang payslip nyo ay once ma-deduct po yung monthly amortization ng GSEL, hindi po siya bababa sa 5,000 pesos. Ayun. So, kapag bumaba po doon, so may kapangyarihan po si AAO na i-disapprove yung loan application. Narito ang mga pangunahing requirements na dapat i-upload sa application. Number 1 is itong project quotation o proposal mula sa supplier, project contract para sa installation at official receipt kung ito ay para sa reimbursement. Siguraduhin na ang installation ay para sa residential area lamang. Samantala, binibigyan ng 6 na buwan ang miyembro para tapusin ang installation matapos maaprubahan ang loan. Para po sa karagdagang detalye, bisitahin lamang ang official GSIS website. Maaari ring basahin ang ulat tungkol sa GSIS Uplift Program para sa iba pang benefit. Punta lang po kayo sa www.gsis.gov.ph for further announcements po. Marami po kami dong mga nila-launch na program. So, andun lang po siya. Pagkita nyo po sa page, yung pinaka-latest naming program, makikita po agad sa pagpasok nyo pa lang sa website po namin. And then for inquiries po, email lang po sila sa gsis.cares@gsis.gov.ph po. So pag may mga inquiries kayo, may mga agents po kami online, chat lang po kayo doon ng mga questions nyo na need nyo na po agad ng answer, magre-reply po agad yon. So hindi siya artificial intelligence, i-connect po niya kayo sa agent namin.